experience kasi alam naman natin yung lumang footbridge ay para kang umakyat ng bundok. Siyempre, kung araw-araw yan ang gagawin mo, sa edad ko, no, masakit na sa tuhod, tapos buwis-buhay siya. Hindi siya safe and accessible para sa mga vulnerable person like me who is a person with disability. You feel you belong already. Yun naman yung sa akin. Kasi inclusion is not an afterthought kay Pangulong Bongbong Marcos na napaka-importante na pinapakinggan talaga ang pangangailangan ng bawat tao sa lansangan. Sa may mga kapansanan katulad namin, maganda. Tulad dito, walking distance lang, may elevator, makakarating ka na doon sa dapat mong pupuntahan. Bilang isang commuter, matagal ko nang inaasahan na magbukas to kasi napakalayo kasi nung nilalakad ko doon sa isa pang footbridge kesa doon. Mas nag-off ako maglakad doon sa footbridge na yun kasi mas malapit siya tsaka hindi na ganun kataas yung lalakarin ko. Tsaka pwede magpahinga ng may lilim sa araw. Kapag doon naman kasi, pagdating mo sa tuktok, bilad ka sa araw. Tapos nakakalula pa, parang nakakahilo. Diba pag mahal na araw, nagsasara yung MRT dahil for maintenance. Alternative siya, convenient siya para sa amin ng mga computer. Nagko-commute. Kasi dati wala siya, pumupunta pa kami doon sa may North Avenue para doon mag-take ng MRT kasi ay ng bus station. Kasi dati wala yan. Actually, mas convenient siya. Then, ramdam ko na binibigyan ng halaga yung pagiging taxpayer ko. Thank you kasi at least merong naibigay ito agad. Kasi alam ko sinabi niya to months ago lang, tas nandito na agad. Maraming salamat. Well, the old one is not very good at all. At saka, hindi mo ma-realize pag nandito ka sa baba, gumagalaw pala yan pag may dumadaan. Kaya mas mabuti-buti na ito. That's why, the first time that we saw it, nung in-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Ang pangako sa atin ay 6 na buwan, 4 na buwan pa lang tapos na. Kaya ngayon, mas mababa na ang akyatin ng hagdan, tapos meron ng elevator para kung yung mga hindi kayang umakyat ng hagdan, meron pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair. Pati wheelchair, they provided a wheelchair para mas magaan naman ang magiging commuting experience. Kaya so far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience dahil lang dumadaan sa bus pa lang
ay 750,000 ang pasahero kada. MRT and bus po. So the MRT and bus, 750,000 ang gumagamit ng everyday. Mapagaang lang ng kaunti. Ang kanilang mahirap na nga mag-commute. Mahaba, mainit, kung ganun. Sabi ko, dapat naman tugunan natin yung pang-araw-araw na dinadaanan ng ating mga kababayan para makapunta sa trabaho at para makauwi. At ito ay isang bahagi lang dyan. Ang susunod na ngayon dito ay titiyakin natin yung maintenance niyan lahat. Meron pa tayong elevator ngayon. Yung elevator kailangan lagi umaandar. Kaya tiniyak namin na yung design ng elevator heavy duty kasi talagang todo ang gamit niyan. Kaya mabuti naman. At sa 4 na buwan may nakita na tayong panibago na facilities na mas magpapagaang sa commuting experience. Mula dito sa wala na yung Mount Kamuning, hindi na tatanggalin na namin yung Mount Kamuning para tuloy-tuloy na dito na lang gagamitin. Maraming salamat. Good morning. Kilala ang overpass na ito bilang Mount Kamuning. Masakit sa araw-araw na biyahe ng pedestrians at commuters. Kasi dito may harang, sobrang taas ang hingal. Ito siya mula dun sa baba, 5 palapag siya Siyempre, hassle siya kasi sobrang taas po ng bridge natin, as you can see naman. So imagine mo na gawa ng pagod, tapos tatawid ka pa sa sobrang taas na bridge. Ano po, ang taas po masyado, tapos nakakahingal po talaga, lalo pag may dala ka. Nakita ko po yung mga kasabayan ko, talagang hihinto muna po bago yung pagpatuloy yung taas. Dito sa Luman, mauga nga po, tsaka mataas, nakakapagod. Sa pag-iinspeksyon ng Pangulo, ipinagputos na ito ay agarang palitan. The president also knew about it. Ang sinabi niya is unacceptable. No? So he said, tear it down and build a better one. Yun ang kanyang very clear instruction. Makalipas ang 9 na buwan, mabubuksan na ang bagong tawiran. Nagpasalamat na kami. May bago ng bridge. Yan. Kaysa dito kasi sobrang taas talaga. Mas magiging convenient po siya for the senior and for those people na mas marami pong dala. Hindi na ganun kataas. Mas okay po yan kasi hindi po nakakahingal talaga kung patawid na, tapos hindi na rin mahirapan. Kung may elevator po, hindi na mahirapan yung mga matatanda. Kasi iba po namamalengke sila. Ganyan. Mas maganda po yung bagong footbridge kasi nga po accessible na po siya sa mga PWD po. So di na po sila mahihirapan. Mas ligtas, PWD friendly, at mas kaaya-ayang istruktura para sa mga gagamit nito.